kung maalala natin yung COA 2023 audit, nakakita sila ng I think 3,000 plus no locally funded DPWH projects worth uh, I think more than 131.6 billion and they were inefficiently implemented because of weak planning, engineering, poor supervision and monitoring at lahat ito nagpapatunay na meron talaga mga ghost projects na substandard yung ginamit na kaparaanan ng paggagawa, and then meron ding maliwanag na contractor favoritism, no? Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po muli sa inyong oras. Yes, good morning, Jade. Good morning, Adnar. Uh, Opo. Prof, itong... yes, good morning, good morning. Sorry, nawawala yung linya ko. Opo. Yeah, good morning at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subay. Yes po. Prof, itong pag-uusapan lang po natin, alam mo naman, talagang issue ngayon, yung flood control projects. At marami nga sa mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno ay umano'y mga sangkot doon sa mga kontratista na nagkaroon po o tumanggap ng pondo mula po sa flood control projects. Ano muna yung reaction ninyo sa nagpapatuloy na ngayon na investigasyon, nangyaring investigasyon dyan sa Senado, sa mga nangyayari dito nga sa investigation at yung mga pasabog, mga ibinunyag din ng ilang senador, tulad na lamang ni Senator Panfilo Lacson? Yes, actually, no, ito ay matagal ng problema, no. Siguro mas na-magnify lang talaga ngayon dahil nga sa nangyari ng mga pagbaha, no. So mas naging apparent siya. And dito siguro maybe God has a way of making us understand and making us know na ito'y talaga yung mga problema na kinakaharap natin. Pero kasi kung titignan natin, may mga systemic implementation failures dito sa flood control projects na to. Particularly yung, kung maalala natin, yung COA 2023 audit, nakakita sila ng I think 3,000 plus no locally funded DPWH projects worth I think more than 131.6 billion and they were inefficiently implemented because of weak planning, engineering, poor supervision and monitoring at lahat ito nagpapatunay na meron talaga mga ghost projects na substandard yung ginamit na kaparaanan ng paggagawa, and then meron ding maliwanag na contractor favoritism, no. Yun nga, may mga iba tayong mambabatas, they allege kickbacks as high as 25% and nagkakaroon din ng tinatawag nating project clustering among new firms, no. So this is very very disheartening because number one, we're not only talking here of small money, this is big amount of money, no, kasi kung titingnan natin mula 2022 hanggang ngayon, they have already funneled in I think more or less mga 1 trillion pesos na dito sa flood control na to, no, sa programa. Pero kung makikita natin na it's a dismal failure, no. So ang tatanungin natin dito, saan napunta yung pera? At the same time we need to suffer the consequences, and syempre alam naman natin may ilan lang talaga rito na nakinabang, and most of them are those that are very close or closely tied to the speaker, particularly sa leadership nitong kongreso. Po, sa tingin po ninyo, sino ba ang managot, kung meron man, dito sa issue ng maanumalyang flood control project? Siguro kailangan tignan natin dito, no, unang-una yung root causes, no. Siguro ang magandang pagtuunan ng pansin is kung paano natin i-analyze yung root causes. And I think ang isa sa pinakapangunahing kadahilanan bakit nagkakaroon ng ganitong usapin yung budget design distortions, no. Pag sinabi kong budget design distortions, nagkakaroon tayo ng mga insertions, fragmentation. There are large, highly fungible line items
dito sa flood control na normally nalalagay as a late stage insertion. And may mga ibang mga kongresista, halimbawa, they encourage political steering para doon sa mga favored districts nila or contractors, and dito nagkakaroon talaga ng misaligned hydrological risk, no? Nagkakaroon din tayo ng weak planning, no? Yung master planning mismo problematic, no? Um, Unang-una, wala tayong credible basin-wide flood master plan, no? So ang resulta nito, nagkakaroon tayo ng wrong projects in wrong places. No, so this really is a big problem na kung titignan natin, kaya sanang matugunan, ano, if there was proper planning. Another problem here is yung procurement loopholes and contractor concentrations, no? Makikita natin na may mga allegations, halimbawa ng license renting, undercapitalized firms na nananalo kahit hindi sila 4A or AAA contractors. And then nangyayari pa yung repeated awards to small circle of companies na nakita naman natin, ano, even the president was able to figure it out himself, no? Parang 15 contractor lang yata naghati-hati, no, sa napakalaking pondo supposedly. And another reason I believe is yung very low transparency, no. Sana naiintindihan ng ating mga mga taga-subaybay. At the project level, yung contract data, variation orders, yung mga milestones and geolocations, they are not being made public. So the idea is talagang hindi natin alam kung paano, saan nagsimula, paano yung nagiging trajectory ng mga proyekto na to. And ito yung nakakasakit sa atin, ano, bilang parte ng mamamayang Pilipino na umaasa na meron talagang mangyayari dito sa mga proyekto na to, pero as we know it, ibinulsa yung pera ng ilan.